Magandang araw. Ako po si Mark Lester Lilag at ito po ang ating daily devotion. Gaano kabigat ang ating mga kasalanan? Tinalakay po ni Pastor Russell Campos sa 365 daily devotion. Bible verse po ang araw ay galing sa 1 Peter chapter 2 verse 94. Sabi po ay, He Himself bore our sins in His body on the cross, so that we might die to sins and live for righteousness. By His wounds, you have been healed. Alam mo ba kung gaano kabigat ang mga kasalanan natin sa mata ng Diyos? Hindi ito simpleng pagkakamali lamang. Hindi ito basta tao lang ako. Kasalanan ay seryosong paglabag sa kabanalan ng Diyos at dahil ang Diyos ay makatarungan, kailangan niyang parusahan ang kasalanan. Pero ang tanong, paano tayo naligtas? Dito mabasa ang concept ng penal substitution. Ang penal substitution ay ang biblical truth na si Kristo sa kanyang kamatayan ay tinanggap ang parusa ng Diyos na dapat sana ay para sa atin. Yung salitang penal ay tumutukoy sa hustisya o kaparusahan, habang ang substitution naman ay nangangahulugang pinalitan niya tayo. Siya ang umalilis sa lugar natin. Imagine natin ito na dapat ikaw ang nabayubay sa krus. Dapat ikaw ang tumanggap ng puot, ng galit, ng bigat ng kasalanan. Pero anong ginawa ni Jesus? Siya ang naging kasalanan para sa atin. Siya ang tumanggap ng lahat. He was treated as a sinner so that we could be treated as righteous. Tandaan natin, this is just some cold legal transaction. Hindi lang ito parang kontrata na pinirmahan natin. Ito yung pinaka-mainit, mapagmahal at pinaka-makatarunang ginawa ng Diyos para sa atin. Sa krus, nagtagpo ang awa at justisya. Doon natin makikita ang puso ng Diyos. Banal pero mapagpatawad. Ang first teaching is, our sins require God's just punishment. Hindi pwedeng palampasin ng Diyos. Ang Diyos ang kasalanan dahil siya ay makatarungan. Ang kailangan talaga itong katulan. Pero parang isang judge sa korte, kung may krimen dapat may parusa. Pero hindi ng Diyos. Pero basta tayo ang parusahan. Si Jesus ang tumanggap. At ang second teaching is, our sins were punished in the body of Christ. Hindi lang basta tayo natawag. May nagbayad ng kabayaran. Jesus mismo ang tumanggap ng hampas, ng sugat, sa krus. Siya ang bear our sins in His body on the tree. Sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 24. And ang last teaching is, our sins were forgiven when we were justified. Nung tinanggap natin si Jesus, hindi lang tayo basta nilinis. Tayo ay tinuring na matuwid kahit marami tayong mali sa harap ng Diyos. Para tayong walang bahid. Dahil hindi tayo ang nakikita niya, kundi si Kristo na nasa atin. Yun lamang.